Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aral mula sa mga aral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng labanan sa Uhud, sa pangatlong taon ng pagkapropeta o pangatlong taon ng hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon nangyari ang labanan ng Uhud. Sa pang-apat na taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay merong mga grupo na mga Arabo na sila ay pumunta sa Madina at pinakita nila na sila ay nagmuslim. Sila ay nagkunwari. Sila ay tinanggap nila ang relihiyong Islam. At sila ay humingi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpadala ng kanyang mga kasamahan para turuan sila ng relihiyong Islam. At dahil dito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpadala siya ng 10 mga sahaba na sila ay may mga kaalaman sa Quran at sa mga batas ng Islam upang turuan ang mga tao na ito. At nung sila ay dumating sa isang lugar na Ar-Raji', yung lugar na ito, Ar-Raji', ay sila ay tinraidor ng mga tao na ito at pinatay nila ang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Panibagong mga pagsubok sa mga Muslim pagkatapos ng labanan ng Uhud. Sa labanan ito, o yung pangyayari na ito, ang tinatawag na 7 mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay agad na namatay, hanggang sa ang isa rin sa kanila, si Asim bin Thabit, ay namatay din. Ganun din na ang tanging natira sa kanila na nabihag ng mga tao na ito ay si Khubayb bin Adi at saka si Zaid bin Ad-Dathanna. Okay? So itong dalawa na ito, kabilang sa nangyari sa kanila, nangyari sa mga dalawang ito, ay isa sa mga himala. At makikita natin ang kanilang pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kwento kay Khubayb bin Adi. Si Khubayb bin Adi ay kabilang doon sa 10 na ipinadala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at nung siya ay nabihag ng mga tao na ito dahil sila ay nagtraidor sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sila ay ibinenta nila, itong dalawa na ito kasama si Khubayb, sa mga taga Makkah. At kabilang sa nangyari ng mga himala kay Khubayb bin Adi ay kapag dumarating ang mga tao na ito sa kanya, ay mga hindi mananampalataya, ay nakikita nila ang mga pagkain na wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Mga pagkain na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila binibigyan ng pagkain, pero naaabutan nila na mayroong pagkain doon sa lugar na kung saan nanatili, nakakulong si Khubayb bin Adi. Yan ay kabilang sa mga himala na binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman na kanyang mga nilikha na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang karangalan sa kanya, pagmamahal, lugod sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang sa aral na mapupulot natin dito, ang isang tao kapag siya ay naging tunay kay Allah, kapag siya ay tunay ang kanyang pagsamba, pagmamahal kay Allah, ay sa panahon na siya ay nasa kagipitan, ay tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga nangyari sa kanya nung siya ay ikinulong, ay humingi siya ng pang-ahit. At nung ibinigay nung isang babae, itong doon sa bahay na yon, dahil humingi siya ng pang-ahit, ay inutusan ng babae ang kanyang anak na ibigay kay Khubayb bin Adi itong pang-ahit na ito. At nung ibinigay ng bata, na-realize, doon naalala nung babae na sabi niya ay baka mapahamak ang anak ko. Dahil itong tao na ito ay wala siyang kumbaga pupuntahan kundi kamatayan. Dahil siya ay nasa tinatawag na hawak na ng mga Quraysh. At sila, syempre, sa panahon na ito ay gumaganti ang mga taga Makkah, mga Quraysh na hindi mananampalataya. So dahil dito ay nakita ni Khubayb ang babae na ito na natakot siya at sinabi niya na tunay
na hindi ko magagawa ang iniisip mo. Dahil yan ay hindi ipinag-utos, kumbaga, sa Islam, ang pagpatay ng sanggol o kaya ay yung tinatawag na bata, na wala namang kalaban-laban. So dahil dito ay hinayaan yung bata at wala siyang hindi niya hinawakan, ginalaw ang bata na yon. At kabilang ito sa mga ginawa ni Khubayb bin Adi. Ganun din siya ay nagsagawa ng sala na 2 rak'ah. Pagkatapos nito ay pinaiksi niya ang kanyang sala. At sinabi niya sa mga pinuno ng mga Quraysh na kung hindi lang iniisip nyo na ako ay natatakot sa kamatayan, ay pahahabain ko ang aking sala. Pero dahil sa ayaw kong isipin nyo na pinapahaba ko ang sala dahil ako ay natatakot sa kamatayan, kaya pinaiksi ko ang aking sala. At dinala nila si Khubayb bin Adi sa Tan'im. Itong lugar ng Tan'im sa Masjid Aisha, malapit dyan sa Tan'im. Dahil ito ay boundary. At naniniwala kasi ang mga Quraysh na ipinagbabawal ang pagpatay sa loob ng haram. Yan ay mula pa sa panahon ng Jahiliyyah hanggang sa panahon na dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ay batas na sinang-ayunan ng Islam ang ipinagbabawal ang pakikipaglaban o pagpatay sa lugar na haram. At dahil dito kabilang sa sinabi o nangyari sa kanya, nung sinabi sa kanya ni Abu Sufyan kay Khubayb bin Adi, na kanyang sinabi na, O Khubayb, ikaw ba ay masisiyahan kung ang kayo ngayon ay magpapalit ng kalagayan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya ngayon ay papalit sa iyong kalagayan dahil kanilang tinatawag na itinali si Khubayb bin Adi. At pagkatapos tinanong siya ni Abu Sufyan na ikaw ba ay masisiyahan kung ang posisyon mo ngayon ay kapalit mo ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunay na sinabi ni Khubayb bin Adi na kanyang sinabi niya, la wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi yusabu bi shawkatin tu'di. Wallahi, sabi niya, ako'y sumusumpa kay Allah na tunay na hindi ko ikalulugod, hindi ako masisihan kung ako'y nasa aking pamilya at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa aking kalagayan ngayon na pinaparusahan. Kahit isang tinatawag na tinik lamang na dumadapo sa kanya ay hindi ko yan ikinalulugod. Bagkus mas gusto niya na siya ang tinatawag na pinapahirapan. Yan ay kabilang sa makikita natin na pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na sila ay pinapahirapan, kahit sinabi ni Khubayb bin Adi, kahit isang tinik na tumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ko ikakasiyahan o ikakalugot ang bagay na ito. At dahil dito, ganun din na kabilang din sa tinatawag na nangyari itong si Asim bin Thabit. Si Asim bin Thabit kasama ni Khubayb, na nung siya ay napatay din ng mga tao na yun, doon sa lugar na kung saan sila tinraidor ng mga hindi mananampalataya, ay pinangalagaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang katawan. At dahil dito, hindi siya nahanap ng mga tinatawag na mga hindi mananampalataya yung katawan niya, dahil ito ay pinangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mapulot natin na aral dito ay ang pagiging matatag natin sa ating pananampalataya sa anumang dumating sa atin na mga pagsubok. At tunay na sino man na maging matatag sa kanyang pananampalataya ay gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang kanyang paraiso, at mararamdaman niya ng tao ang kanyang ang sarap ng pananampalataya kapag ang isang tao ay sinisikap niya sa kanyang makakaya na maging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Kabilang din sa nangyari pagkatapos ng labanan sa Uhud sa pang-4 na taon na pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang nangyaring labanan o nangyaring pagtraidor din sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Bi'r Mauna. Sa Bi'r Mauna. Isa sa mga hindi mananampalataya dumating sa Madina na si Abul Barra Amir bin Malik. Isa sa mga hindi mananampalataya ang pumunta ng Madina, at siya ay nagpahayag sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pananampalataya Islam. Hindi siya nag-Muslim sa oras na yon, pero nagpakita siya ng kagaan ng loob sa mga Muslim. At dahil dito,
humingi siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung gusto mo ay magpadala ka ng mga kasamahan mo sa lugar na Najd para sila ay magparating ng pananampalatayang Islam sa lugar na ito, sa lugar na Najd. Natakot si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit nangako itong si Abul Bara Amir bin Malik na siya ay pangangalagaan niya ang mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, nagpadala si Propeta sallallahu alaihi wasallam ng 70 kanyang mga kasamahan. 70 kanyang mga kasamahan. At nung sila ay dumating sa Bi'er Mauna, sila ay nagparating ng mensahe ng Islam na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. At isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang inutusan na magbigay ng kanyang sulat na mensahe kay Amir bin At-Tufail. Amir bin At-Tufail na isa sa mga musyrikin, isa sa mga hindi mananampalataya, ngunit nung nakuha niya ang sulat na ito ay itinapon niya. At pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa mga kasamahan niya at pinatay niya ang isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa dito nagkaroon ng pagtredor sa kanila dahil binaliwala nila ang pangangalaga, yung tinatawag na pangangalaga sa kanila ni Abul Bara Amir bin Malik. Hindi binigyan ng tinatawag ng halaga itong si Amir bin Tufail, yung tinatawag na pangangalaga sa kanila ni Abul Bara. Kaya dahil dito ay nagtipon-tipon itong mga hindi mananampalataya at pinatay nila, tinraidor nila ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang ito sa mga pagsubok na nangyari sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa nangyari ay nakaligtas lang sa kanila ay 3 hanggang sa sila din ay nabihag at pinatay din sila ng mga hindi mananampalataya. At nung dumating itong si Amr bin Umayyah, isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya lang pinakahuli na hindi nabihag, hindi pinatay, nabihag na natira doon sa 70 mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay pinakawalan siya ni Amir bin Tufail. At nung siya ay nasa daan papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pabalik siya dahil nga sila ay tinraidor, pinagpapatay ng mga hindi mananampalataya, mga musyrikin. Dahil dito, nung siya ay nagpapahinga sa isang lugar, may nakita siya na 2 lalaki. Sa pag-aakala niya na sila ay kasama doon sa mga nagtraidor sa kanila, ay pinatay niya itong 2 lalaki na ito. At pagkatapos ay siya ay umuwi at ito ay kinuwento niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita nila na itong 2 lalaki pala ay may kasunduan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nasa pangangalaga ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na ako ay magbibigay ng diya o yung tinatawag na blood money sa kanila. Dahil hindi sinasadya itong si Amr bin Umayyah ang pagpatay sa kanila. Ito ay pag-akala lamang dahil siya ay nanggaling doon sa isang lugar na kung saan sila ay halos tinraidor at pinagpapatay. Dahil dito, malapit ang lugar na yun doon, kaya akala niya ay kabilang ang dalawa na ito sa mga pumatay sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pinag-utos at nag-ipon siya ng ibang mga kayamanan para magbigay ng diya o blood money doon sa hindi sinasadya na pagkamatay ng 2 lalaki na ito. Kabilang sa mapulot natin na aral dito ay ang pagiging makatarungan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan siya pa rin ay nagbigay ng diya. Siya pa rin ay nagbigay ng diya o yung blood money na kung saan kapalit ng kamatayan ng mga tao na ito na hindi naman sinasadya ni Amr bin Umayyah ang nangyaring pagpatay sa kanila. So siya ay nagbigay pa rin ng tinatawag na diya sa mga tao na ito. Nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil kabilang sa kanyang mga kasunduan sa Banu Nadir, sa mga Hudyo na nakatira sa Madina, at ang mga nakatira na mga Hudyo sa Madina ay ang Banu Qaynuqa, Banu Nadir at saka Banu Qurayza. Ang Banu Qaynuqa ang unang nakalabas ng Madina dahil sa kanilang ginawa na kung saan nangyari yung mayroong isang babae
na kung saan siya ay tinatawag na nagbenta ng kanyang paninda sa palengke ng Kainuka, itong mga Hudyo na ito. At pagkatapos tinalian nila ang kanyang takip sa ulo, at pagkatapos itinali nila sa isang bagay, isang lugar. Nung siya ay tumayo ay nakita ang kanyang aura, natanggal ang kanyang takip, at siya ay sumigaw, at tinulungan siya ng isang Muslim, at kanyang napatay ang tao na gumawa nito sa babae na yun na Muslim, at ang mga Hudyo naman ay pinatay nila ang Muslim na ito. At kabilang sa ginagawa ng Kainuka ay sila ay nagsasabi na huwag mo kaming subukan o Muhammad. Sila ay tinatawag na mayayabang, sila ay mapagmalaki. Kabilang din yan sa mga dahilan kung bakit inutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng pangyayaring ito ng pagpatay ng mga Hudyo doon sa isang Muslim, na kung saan ipinag-utos niya sa mga sahaba na sila ay pumunta at paligiran itong Banu Kainuka na mga Hudyo na nakatira sa tinatawag na Madina. At dahil dito, pagkaraan ng tinatawag na ilang araw, dahil nga sa siyempre sila ay nagtago dahil malakas ang kanilang puwersa, itong mga tao na ito. Pagkatapos ay hiningi sa kanila ni itong isa sa mga hiningi ng isa sa mga munafikin, si Abdullah bin Ubay na siya ay hiningi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay paalisin lamang sa Madina. Kaya pinaalis sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina pagkatapos ng kanilang tinatawag na kanilang pag-ikot doon sa tinatawag na lugar ng Kainuka, Banu Kainuka. Noong napalibutan na sila ay dahil nagkaroon sila ng takot sa mga Muslim, lalong-lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, inutusan sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay lumabas sa tinatawag na Madina, at hindi na sila pwedeng bumalik dito, at hindi pwede na sila ay pangalagaan ng isa sa mga taga-Madina. Yan ang nangyari sa unang mga pamilya ng mga Hudyo na nasa Madina, dahil sa kanilang pagmamalaki, ginawang pagpatay doon sa Muslim na ito, pagpapahiya doon sa babae na ito, ay sila ay pinalabas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ngayon naman, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil nga sa humingi siya ng tulong sa mga natitirang mga pamilya ng mga Hudyo dito, na kabilang dito ang Banu an-Nadir. Ang Banu an-Nadir ay kabilang sa mga natitira. Dalawa ngayon ang pamilya ng mga tribo ng mga Hudyo na natitira na nakatira sa Madina, ang Banu Nadir at saka Banu Qurayza. Ang Banu Kainuka, sila yung unang alis o pinalayas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanilang pagmamayabang. Ganun din ang kanilang ginawang pagpatay sa isang Muslim na yun at pagpapahiya sa isang babaeng Muslim, na kung saan naging dahilan ng pagpapalabas sa kanila mula sa Madina. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta sa lugar ng Banu Nadir para humingi ng tulong sa kanila para doon sa ibibigay niya na diya, o yung blood money, o yung tinatawag na diya, doon sa tinatawag na napatay ni Amr, dahil sa hindi sinasadya na kanyang pagpatay. Dahil kasama sa usapan ng mga Hudyo ay sila ay magtutulungan kung mayroong mga dumarating na mga pagsubok sa kanila. At dahil dito sila ay nangako na tutulungan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung si Propeta ay nakaupo sallallahu alaihi wasallam, ganoon din ang kanyang mga kasamahan, ay naisip ng isa sa mga yung grupo ng mga Hudyo na sinabi nila na ito yung pagkakataon natin para patayin natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi nila na habang siya ay nakaupo ay itapon niyo sa kanya ang malaking bato para siya ay mamatay na. At nagtanong sila kung sino ang gustong gumawa. At itong isa sa mga Hudyo na kanina sinabi na si Amr bin Juhash, siya ang nagboluntaryo na gagawin niya ang bagay na ito. Ngunit, dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam pinapangalaga ni Allah, dumating sa kanya si Anghel Jibril at sinabi ni Anghel Jibril na sa oras na ito, umalis ka na sa kinauupuan mo, kinalagyan mo, at umalis ka dahil mayroong masamang balak sa iyo ang mga Hudyo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umalis at pagkatapos inipon niya ang kanyang mga sahaba at dahil dito ay kanyang tinatawag na gustong palibutan ang mga
pamilya ng mga Hudyo na ito, yung Banu an-Nadir. Ang mga Hudyo naman na ito na Banu Nadir, habang sila ay nagtatago dun sa kanilang mga lugar, ay nagpadala sa kanya o nagpadala sa kanila ng sulat itong isa sa mga pinuno ng mga munafikin. Mayroong mga munafik sa Madina na si Abdullah bin Ubay bin Salul, na siya ay nagpadala ng mensahe sa kanila na bakit kayo aalis? Dahil sa oras na ito ay natakot sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ay nagplano na aalis na lang sila sa Madina. Pero nagpadala sa kanila ng sulat at mensahe itong si Abdullah bin Ubay, na isa sa mga pinuno ng mga munafikin, na kanyang sinabi na bakit kayo aalis? Tunay na kayo ay dapat na maging matatag dahil tutulungan ko kayo ng 2,000 mga mandirigma. Ganun din ang mga pamilya ng Qurayza, mga pamilya ng Ghatafan, at sinabi niya na sila ay tutulong sa inyo laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagpadala sila at sinabi nila na sa mensahe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lan nakhruj fasna ma shi't. Hindi kami lalabas, kaya gawin mo kung anong gusto mo. Subhanallah. At dahil dito nangyari sa kanila, pagkatapos ng 6 na araw ay natakot ang mga Hudyo na ito dahil nalaman nila na walang sumuporta sa kanila doon sa mga pangako sa kanila ni Abdullah bin Ubay. Walang dumating na mga tulong mula sa kanila sa ibang mga Hudyo. Dahil dito ay sinabi nila na kami ay aalis na sa Madina. Ngunit nagbigay sila ng kondisyon na ibigay mo sa amin ang aming mga, ibig sabihin, dadalhin namin kung ano ang mga bagay na dapat naming dalhin na mga kagabitan namin. Ngunit sila pinigilan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dalhin nyo ang anumang gusto nyo maliban lamang sa mga kagamitan sa pakikipagdigma. Ipinaiwan sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito, at sila ay lumabas na wala silang dala na mga gamit, panggera. Yun ay naiwan nila. At kabilang ito sa dahilan na kung saan sila ay pinarusahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanilang balak na masama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ang tinatawag na gusto nila na pagpatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mapupulot natin na aral dito ay ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang ito sa kanyang mga himala na kung saan hindi na ito malalaman maliban na sinabi sa kanya ni Anghel Jibril. At dahil dito, siya ay pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, ang tinatawag na kasunduan sa pagitan nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Hudyo ay patuloy na naging maayos ang pakikitungo sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sila ay gumawa ng mga bagay na ito ay labag sa kasunduan sa pagitan ng mga Muslim sa Madina at pagitan ng mga Hudyo. Kaya ito yung dahilan na sila ay napalabas sa Madina. Hindi dahilan na kagustuhan lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil makatarungan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa kanilang pagtraidor, dahil sa kanilang tinatawag na pagmamayabang, balak na masama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay naging dahilan na sila ay pinalayas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Madina. At ang sunod na nangyari dito ay ang labanan sa Ahzab, yung Ghazwatul Ahzab, yung labanan sa Ahzab, at inshallah ito ay tinatawag na kukunin natin sa sunod na ating pag-aaral. At nawa nakakapulot tayo ng aral sa bawat talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maisabuhay natin. At hanggang sa muli, ako po ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.